Actually, nakarating sa atin yung impormasyon na may patong ang, di ba nung nakaraan, sinabi ko na sa'yo, may hitman na pinadala na kinakausap nila dito. At marami naghaharas sa akin. And that's real. That's a real deal, mga palangga. Pero hindi tayo magpapakitang nanginginig ang tumbong ni Maharlika sa kanila. Kasi because of you, na-announce na sa buong mundo na kapag may tumigi sa akin, walang iba ang magpapategi sa akin, kundi si Lisa Araneta, Marie Luis Cacho Araneta Marcos, First Lady o First Ahas ng Pilipinas. First Lady Ahas. Ang mga eksena, actually, ang pag-uusapan natin tungkol sa PCSO at yung unprogrammed 450 billion pesos na kina-question at gustong dalhin ni Coco Pimentel sa kataas-taasang hukom dahil based sa kanilang pagsasaliksik, ito ay unconstitutional na pagsingit ng 450 billion pesos unprogrammed funds. You know what? Hindi na ito kailangan pang explika kung bakit ang sabi dito ni Pimentel ay umaacting na executive department o presidente ang mga taga-congress, okay, sa lower house, okay, na umarte sila na basta-basta nilang umakting pala, okay, na magsingit ng mga unprogrammed funds. Dahil ito ay malinaw na hindi naman talaga ito intended para sa taong bayan. Any funds na nakapaloob sa 6-point-something trillion, actually mga palangga, 6 trillion budget for 2024, ang mataas na porsyento dito ay mapupunta sa pangangamkam ng mga politiko, sa pagnanakaw ng mga politiko. Hindi lang ang Malacanang, kundi lahat, halos ng mga kongresista at senador, ito ang mission nila. Ito ang excitement nila kapag may budget. Okay? Lahat sila excited kasi mapupunta talaga sa kanilang bunganga, sa kikunin nila ang kaba ng bayan, you know, para sa kanilang mga personal or vested interest. Kaya yung sinasabi ni Pimentel dito na 40 billion, you know, na unprogrammed funds, ito po ay kasabwat na naman si Smugs dito. Dahil hindi naman gagalaw si Tambaluslos. Kung napanood niyo yung aming vlog, ni interview namin, you know, chika-chika ni Sas Rogando last night, ay doon mo makikita kung gaano kahayop si Lisa Smugs. At tandaan ninyo, kinokontrol niya lahat. At doon sa kwento, sa napagkwentuhan namin, na ang power broker, okay, ay si Romualdez at si Lisa Ahas. Dahil wala naman talagang power si Kuting. Dahil siya ay tatango lang at susunod-sunuran lang kay Lisa. Hawakan ang kanyang itlog, pipisitin lang ni Lisa ang kanyang itlog, ay wala siyang magawa. Okay? Kaya sunod-sunuran siya. So, definitely, itong unprogrammed funds na ito, na, you know, na nilalaban ni Senator Coco Pimentel, ito ay talagang unconstitutional sa mata nating lahat. Diba? Dahil hindi nila ma-explain bakit biglang nagsingit ng unprogrammed funds. Diba? Unprogrammed funds, the heck. Diba? So we all know kung saan pupunta itong unprogrammed funds. Ito ay nakaprogram actually para sa kanilang mga bulsa, pambayad sa kanilang mga goons, pambayad sa panggugurgur nila. Dito pupunta to at pangangamkam, pangbili ng mga designers, ng mga kabet nila, ng mga asawa nila, pang-travel nila. Lahat ito hindi ito mapupunta sa at the expense of taong bayan. Diba? Hindi ito ma-enjoy, di ba? At the expense of taong bayan, yung pera ng taxpayers, yun yung ini-enjoy nila. Kaya kahit anong gawin natin mga palangga, hanggat nandyan ang mga buwaka ng inang kawatan, dapat nga palitan na silang lahat eh.
Dapat nga lipulin na sila lahat ng tadhana, di ba? Para matapos na sila. Okay, but anyway, malinaw sa sikat ng araw na binabalahura talaga tayo. Well, you know what? Wala naman tayong ibang pag-uusapan dito kundi yung pagnanakaw nitong gobyernong ito at pagmamalabis. Lahat ng ehensya, sinabi ko na sa inyo, kasabwat ni Lisa, mapunta sa DHSUD, mapunta sa PAGCOR, kasabwat ni Lisa si Altenco na kumukolekta ng mali-maletang bag, di ba? Naiulat na natin sa inyo yan. Pumunta ka sa BIR, pumunta ka sa Customs, pumunta ka sa Department of Agriculture. Bottom line is the intention ay pahirapan lalo ang mga Pilipino dahil ang mga politiko lamang ang nagiging maalwan o bumangon sa Pilipinas. Dahil hawak nila ang pera ng bayan at hawak nila yung power, kaya nila kayong gipitin lahat at lalo na ako. Okay? So, punta tayo dito sa PCSO. Okay? Sa Philippine Charity Sweepstakes na pinamumunuan ni Mel Robles na kasabwat ni Lisa sa lahat ng kanyang mga anomalya. Kasama na si Taning, di ba? Si Argenieto. Na jejemonyo lahat tong mga to. Napag-usapan namin ni Sas at mismo si Sas ay narinig niya at nakita niya ang mga plano ni Lisa ng Marcos Jr. na anak ng diktador. Okay? Totoong anak ng diktador nga. Okay? Kasi nagpapadikta. Okay? Nagpapadikta at nagdidikta. Natin dito. May patong sa ulo si Marlica. Ito, kailangan nyo marinig. Buksan nyo yung mga mata ninyo at ang mga tenga ninyo, mga kababayan. Nakarating sa akin ang information, okay, na ang loan, kaya sinasabi ko sa inyo na ang loan better ng 571 million ayon sa ating puting ahas. Kaya dapat sagutin ito ng mga buwakan ng ina, lalo na si Lisa, si Robles, versus magsisinungaling yan. Dapat talaga susugin to mga hayop na to. Na nag-meeting sila sa Quark. Okay? Sa Quark, the Quark restaurant, which is napuntahan ko yon mga palangga. Okay? Kung saan favorite ni Lisa na maglasing doon. Okay? Ngayon, pumunta sila doon mga kababayan. Dali lang, maraming mga puting ahas na messages sa atin na dumarating. Nako, mga maiinit na mga balita. Okay? Wow. So, nakarating sa atin ang impormasyon mga palangga na bago pala umalis si Robles papuntang Amerika. Nandito siya sa Amerika ngayon. Nag-shopping silang mag-asawa mga palangga at may mga bit-bit silang mga alipores nila na sobrang pag-shopping nila ng mga designers dahil ikaw ba naman ang loan better eh. Okay? Mga kababayan, okay, pinag-iingat ako ng aking puting ahas. Dahil narinig niya mismo, okay, narinig nila mismo, mga kababayan, na kailangan nyo malaman na yung 570-something million, 571, 570, sige, na tinamaan noong loan better na sinasabi, bago pa tinamaan, ito ay regalo ni Lisa Ahas Mugs kay Robles. Kaya naman shopping galore sila dito sa Amerika, sa kung saan-saang, lugar pa. Regalo ni Lisa, yung 570 million na tama sa loto, kaya ayon sa ating puting ahas, narinig nila na nag-volunteer si Mel Robles na kukuha ng multimillion, magsimula mo tayo sa 10 million para sa ulo ko. Nakita ninyo? So, narinig ng aking puting ahas mismo doon sa Quark Wine Bar sa BGC. Napuntahan ko to, nakakain ako dito palangga sa lugar na to. At nabanggit nga sa akin, ng mga tao doon, na doon tumatambay si Lisa para maglaklak ng alak. At doon sila, tinuro pa sa akin yung spot kung saan nagpapakalasing si Lisa at nagsisingot-sikuting ng kung ano-ano. Doon sila sa Quark Wine Bar. Dahil ito ay pagmamayari ng in-appoint niya na si Maynard Ngu. Okay?
dyan as a special envoy to China na may-ari ng Cherry Mobile. So at hindi ka pwedeng pumasok doon sa ano na yon, sa bar na yon, yung court, okay, CORK sa BGC kung hindi ka member o hindi ka kaibigan ni Maynard kasi ₱1,000,000 po ang membership doon. Yun ang nakarating sa akin nung time na nandoon ako. So ang plano nila mga palangga, 10 million. Dahil nagpanic sila sa pulburon, they will start at 10 million para sa ulo ko. Naghanap sila ng what? Manggugurgur sa akin. Now you know. Do you think matatakot pa ako sa mga yan? Diba? Ini-expose na natin sila.